Hello guys, so inatake na naman ako ng hardware syndrome ko. So napabili ako nitong tablet na latest. At sabi nila, ito raw ang pinakamalakas na tablet sa ngayon. Grabe no, lahat ng mga content natin yung pinakamalakas. So actually nagkaroon na ako ng isa sa pinakamalakas na tablet, which is yung Lenovo Y700. Kaso hindi ko na na-review no, kasi wala pa yung vlog ko, meron na ako nun. So ito naman yung nabili natin, ito yung Red Magic. So bago natin siya unbox, pakita ko muna sa inyo yung iba ko man tablet. So meron ako maliit na tablet dito. So ito guys yung Samsung na A7. No? Ito guys 7 inches to. Then ito naman yung Redmi Pad Pro. Ito naman guys 12 inches. Tapos ito yung pinakamalaking tablet sa buong mundo. So ito yung Samsung na Galaxy Tab Ultra. So ito guys is 14 inches naman to. Regalo sa akin to ng asawa ko nung Father's Day. Kaso nung nakita to nung anak ko, kuminang yung mata. Tapos yun, inangkin niya na lang. Kaya kanya na to. So again, meron na tayong 7 inches, meron tayong 12 inches, meron tayong 14 inches. So ito namang tablet na to guys is 9 inches. So napagigitnaan siya ng mga to. Yan, so alisin lang natin. So dito na tayo. Then meron siyang free Red Magic Gaming Dock. Ayun, thank you. May libre. So i-open ko nga ito. Ano ba yung tsura nito? Yan, so okay mag-alala guys. Nasa printing business ako kaya kabisado akong gumamit ng gunting. Yan, so mamaya tingnan natin kung para saan to. So ang nabili ko guys is yung color na Eclipse. Ito lang guys yung base variant. Kasi 12GB RAM lang siya and 256GB ng RAM. Kasi yung sumunod dito medyo mahal na siya eh. So ito guys, nabili ko to ng 34,000. Yung sumunod dito alam ko 42,000 eh. Tapos yung pinakamataas niya, yung 1TB na variant, 50,000 mahigit na siya. No? So medyo expensive na yun para sa akin. Kaya okay na ako dito guys sa 12GB na variant. Kasi guys, katulad ng sinabi ko nung nakaraang vlog ko, yung 16GB guys, and mas mataas pa dun guys sa mga gig ng RAM ay overkill na yon. 12GB guys, sakto na yan. So makapag-emulate ka na dito guys ng kahit anong gusto mo. And malalaro mo na dito guys lahat ng Android games na gusto mo. Yan, so unbox lang natin eh no. Grabe, satisfying eh. Bagong bago. So sa harapan niya nakalagay Red Magic Gaming Tablet. Yan, sa likod niya may mga specs. So ngayon guys, i-open na natin yung box. Grabe to, exciting to ah. Sobrang excited ko talaga pag may bago eh. Yung woo! Grabe, Red Magic. Tapos syempre sa loob ng box niya is meron siyang cable and ito naman yung kanyang manual. So yun guys, yung problema ng mga flagship ngayon, ang mamahal pero wala naman siyang kasamang power brick. So siguro may mga nagtatanong, sir, bakit ang liit naman yung tablet na binili mo tas ang mahal-mahal? Kasi guys, ito yung perfect na tablet para sa akin. 8 inches to 9 inches lang. Yung 10 inches masyado na siyang malaki para sa akin. Lalo naman guys, itong 12 inches or itong 14 inches sa tablet, no? So masyado na siyang malaki. Ito ay 7 inches, ito ay 9 inches. Pero halos magkasing laki lang sila. Yan, kasi ang aspect ratio nito is 16:10. So syempre sa harapan yung screen, dito sa may gilid. Ito yung volume minus niya, syempre volume plus. Kasi ito guys, may slider siya dito. So mamaya guys, papakita ko sa inyo para saan yan. Tapos dito sa ilalim, syempre meron siyang USB Type-C port. Nakakaiba yung placement niya kasi nasa gilid siya, wala siya sa gitna. Tapos dalawang speaker, 1, 2. Tapos ito yung power button niya. Then meron siyang mic dito. Tapos ito yung camera niya. Then sa likod niya naman guys, ganito yung itsura niya. Para may pagka-transparent siya pero hindi talaga transparent yan eh. Ano nakalagay? Snapdragon 8 Elite, Vapor Chamber, Composite, Liquid Metal. Tapos meron siya ditong camera. Pero ang maganda dito ay wala siyang camera bump. So ibig sabihin nun guys, pag nilapag mo siyang ganyan, flat na flat siya. Ayan, hindi siya gumagalaw. Hindi ka mukha guys ng ordinary tablet na pag nilagay mo siyang ganyan, ayun, gumagalaw siya eh. So gawin natin guys ngayon ay open na natin siya. So dito yung power button, so i-on ko lang siya. Red Magic, powered by Android. Yan, so punasan ko muna siya kasi hindi pa dumarating yung tempered glass ko nito saka yung case, no? So sana hindi mahulog. So i-start ko muna, then set up ko muna to guys. Grabe haptic feedback niya, ang sarap hawakan. Sarap dut-dutin pala. Ang cute nito, ang liit. Yun, so nasync ko lang guys yung sa isang cellphone ko. Yan yung kinagandaan guys ng Android eh. So nag-sync lang silang dalawa, di ba? Mabilis lang siya. So sa mga hindi nakakaalam guys, bakit sinabing ito ang pinakamalakas na gaming tablet ngayon? Kasi guys, powered to ng Qualcomm Snapdragon 8 Elite
So yan guys, ang pinakamalakas na processor sa ngayon. So makikita mo lang yan guys sa ibang flagship na mga phone. Katulad guys nung latest release ngayon na Samsung Fold 7. Tapos merong sariling processor guys para lang sa display niya at sa gaming performance niya, which is yung Red Core R3 Pro. Tapos ang kanyang GPU is Adreno 830 na clock ng 1100 MHz. Tapos yung RAM nga nito na nabili ko is 12 GB RAM and 256 GB of internal storage. So meron pa tong ibang variant, 16 GB RAM with 512 na storage and 24 GB RAM na 1 TB na storage, no? So medyo overkill na yun para sa akin. So ang issue lang dito guys ay hindi na-upgrade yung kanyang storage, no? Kasi wala siyang micro SD slot. Tapos yung operating system niya guys is Android 15 na kaagad to. So pagdating guys sa camera ng mga tablet, no, hindi na ako nag-expect dyan. Kasi nga guys, hindi naman ginawa ang tablet para talaga sa camera. Pero banggitin ko na rin guys na ang rear camera nito is 13 megapixel with AI algorithm. Then meron siyang LED flash. Tapos supported niya guys is 4K 30 FPS na recording. Tapos yung front camera niya naman guys is 9 megapixel. At supported ito guys ay 1080p up to 30 frames per second. No? So again, hindi na ako nag-expect sa camera niya, no? Pero kung gusto nyo lang makita yung quality yan, so ganito yung tsura niya kapag ka nagre-record ka. Tapos yung audio nyo naman na talagang ginandahan talaga nila yung term, dual symmetrical 1620 super linear speakers with DTS:X Ultra support, dual X-axis linear motor for haptic feedback. Ang problema lang dito guys, wala siyang 3.5mm jack para sa mga wired na headset nyo. Then syempre ang connectivity niya, pinakamalakas rin, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. Grabe, ang alam ko Bluetooth 5.3 lang, no? So ito 5.4 na siya. Tapos meron siyang support ng aptX. So, sa mga hindi guys nakakaalam ko ng aptX, no? So, meron akong earphone dito na aptX siya. So, mas maganda guys yung tunog, quality, at syempre, mas hindi mo pansin yung latency kapag gumagamit ka ng mga aptX na earphone. Tapos, i-pair mo guys sa aptX na tablet. Tapos, dito guys sa taas, yung Type-C niya na medyo awkward yung placement is 3.2 with OTG DisplayPort support for 4K external monitor at 144Hz. 8K naman guys up to 60Hz. Sabi, talagang lahat ng pinakamalalakas ilagay na dito ha. Tapos magaan lang to guys, 370 grams lang siya. Then dalawang color guys ang pwede mo magpilian dito. Ito yung Eclipse Black. Then sumunod naman guys is yung Star Frost na Silver. Tapos other features siya guys, syempre may RGB light siya dito sa likod. Aluminum frame, IP54, dust protected and water resistant. And syempre, normal na yon na ang mga gadget ngayon is meron na siyang AI features. So sigurado yan, yung iba maghahanap na naman ng comparison nito dun sa Lenovo Y700 na Gen 4. So again guys, nagkaroon ako noon kaso yung Gen 3 lang, which is yung Snapdragon 8 Gen 3. Kasi guys, yung bago ngayon ng Lenovo na maliit rin na tablet ay Snapdragon 8 Elite rin. So ang tanong ngayon, Sir, bakit yan yung binili mo kaysa doon sa Lenovo na Y700? So bukod nga guys sa nagkaroon ako noon at na-testing ko na yon, ang isa guys sa main selling point talaga nito ay ito lang guys yung tablet na maliit na ganito lang yung size niya, na meron siya guys na OLED display. Na paulit-ulit nyo na naririnig sa akin na kapag ka OLED display, yan ang the best na display na makukuha mo sa isang gadget. So ito guys, meron siyang OLED display na wala naman guys dun sa bagong tablet ng Lenovo. So ito guys, pakita ko sa inyo side-by-side comparison ng isang OLED na device at syempre, ito naman ay hindi siya OLED na device. Yan, so pinatay ko guys yung ilaw. Makikita nyo dito na pareho siyang video na piniplay. Ito yung black na black, so i-play natin siyang pareho. Ito, tingnan nyo to, itim na itim oh. Ito hindi. Iba talaga pag OLED eh, no? Kaya guys, ito yung binili ko over doon sa Lenovo Y700 na Gen 4 dahil nga guys sa OLED display. So ang issue ko lang talaga dito guys ay wala siyang micro SD slot, no? So hindi ko siya may expand. Yun naman guys ang kinagandahan nung Lenovo Y700 na Gen 4 kasi meron siyang micro SD slot. Yung Gen 3 nun guys, walang micro SD slot eh. Kaya ang binili ko nun dati is yung 512GB na variant. Napakalayo guys ng display niya. Lalo na pag gabi, tapos natutulog na yung anak mo, tapos nanonood ka. Itong liwanag nito masyado. Kasi nga, may bleeding siya, hindi ka mukha nito. Tingnan nyo naman yan. Ang ganda niyan tingnan. And sumunod guys na dahilan kung bakit itong tablet na to yung binili ko, no? Kasi nga Snapdragon 8 Elite siya. So hindi lang guys napakabilis nito. Ito guys yung pinakamabilis na tablet na mabibili mo sa ngayon. Grabe, walang tatalo dito sa ngayon. You know, kahit mag-open ka pa dyan, hindi to maglalag, hindi to maghahang. Wala ka guys mararamdaman na delay dito.
Kung yung Snapdragon Gen 3 nga dati, wala na akong maramdaman na delay dun eh. Lalo pa tong Snapdragon 8 Elite. So next naman guys, kilala ang Red Magic sa kanyang cooling performance, no? Kasi ito lang ang tablet na meron siyang built-in na fan. Ito camera, ito yung flash, ito naman guys, fan to. Tapos ang isa pa sa kinagandahan dito ay sobrang compact niya guys. Nakita nyo naman 19 inches to, pero parang lit-lit niya lang, no? So meron akong cellphone dito na napo-fold. So pag inopen mo siya, okay naman siya, mabilis rin to. Snapdragon Gen 2, tapos maganda rin siya, nabubulsa pa siya. Ang problema kasi dito guys is square eh. So hindi ko type yung ganitong aspect ratio, lalo na kapag ka nanonood ka ng YouTube. So ito guys, ang screen nito is 8 inches. Ito naman is 9 inches. Pero makikita nyo guys na parang ang laki-laki nito. Ang problema kasi dito guys is square siya. So kapag ka nanood ka guys ng video dito, halimbawa ito pinanood mo to, tapos nilakihan mo siya, ganito yung itsura niya guys. Hindi ka mukha dito na ganyan yung itsura niya, tapos kapag ka nilakihan mo siya, oh, nakita nyo naman yan kung gaano kalaki yung pinagkaiba niyang dalawa. So ito, pag zoom mo to, magiging ganyan yung itsura niya. Ito naman, pag zoom mo to, di ba ang laki pa rin guys ng aspect ratio niya, hindi ka mukha dito na square. Kaya nga pag nakita mo yung isa kong video about sa mga folding phone, sinabi ko na hindi ko masyadong ginagamit tong loob. Kasi nga, square siya eh. Medyo awkward talaga siya, hindi ka mukha ng ganito. Talagang pahaba siya. Tapos, yun nga, very compact siya. Oh. Kaya ko nga hawakan to ng isang kamay lang eh. Parang ito rin oh. Ito nga, mas mahirap pa tong hawakan ng isang kamay guys sa dito eh. Tapos nakita nyo naman to, grabe yung nipis nito. So siguro may magsasabi, sir, kahit gaano kanipis yan, lalagyan mo pa rin naman ng case yan eh. So yun na nga guys yung point nun eh. So pag nilagyan mo siya guys ng case, so manipis pa rin siya. Kasi ang pwede mong ilagay dito is manipis lang rin na case. Hindi ka mukha kapag makapal na nga yung gadget mo, tapos ilagyan mo pa siya ng case, edi lalong kumapal yun. So isa pa sa maganda sa kanya ay supported niya guys up to 80 watts na fast charging. So may kasama siya guys again na cord, pero ang problema naman ay wala siyang charging brick. So kung meron ka guys na 80 watt na charger dyan, mafu-full charge mo to guys, 64 minutes lang. Ito pa guys, ang ganda ng audio nito. Ito pakinggan nyo to maigi. Sobrang importante nitong ipapakita ko na to. So konti commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kami 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB The Printing Shop at sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Then yung kanina nga pinag-uusapan natin, itong slider na to, ayan o. So pag in-slide mo siya, yun. Machimbo, ka. Kala ko Ghost Fighter eh. Parang Ghost Fighter yung tunog niya eh. So ang tawag naman sa kanya guys is Game Space. Yan, so nakalagay customize each of your game, dedicated game space to give you a console experience. Yan, so start lang natin siya. Oh, grabe oh, ganda ng tunog oh. So kaka-unbox pa lang natin ito. Siyempre first impression pa lang no, kaya wala pa siya masyadong game. So ito guys, meron siyang icon dito ng fan. So pag pinress natin yan, yan o, nakita nyo, umiilaw na siya oh. Kasi umiikot na guys yung fan yan. Angas, di ba? So walang ganyan sa ibang mga tablet. Tapos may mga mode siya dito. Siyempre ito yung gaming mode. Tingnan natin guys kung kayang-kaya to guys ng Red Magic. So tingnan nga natin guys yung graphic settings niya, visual quality. Lagay natin sa the best. Sana kayanin ito. Yan, music volume, sound volume, sagad natin lahat yan. Play natin. Grabe oh. One of the greatest game of all time. Sarap pakinggan ng sound nito oh. Tilt. Ayun, gumagana naman yung gyro niya. Oh, nahulog. Sorry. Swipe down. Nice job. Grabe ito. Dati sobrang galing ko dito eh. Yung nangawit na lang ako, kaya pinapatay ko na lang. Yabang. Ah, dead. Okay. Okay. Lupit na ito. Grabe, walang ka-delay-delay, walang lag. Ganda ng sound. Bangis. Yun. Sugar Crush.
So sigurado may magtatanong na naman dito. Kaya ba niyan sir yung Mobile Legends? No? So try natin Mobile Legends. Yan, so install ko muna siya. Yan, so i-play natin. Grabe bilis oh. Nakita niyo yun? Sobrang bilis. Nice. Yung sound na yan, bangis. Oh, may nakita ba kayong delay doon? Parang hindi nag-load eh. Okay. Welcome to Mobile Legends. Hitting the battlefield for the first time? This is all fire! One shot them, one by one! Yan guys, so pwede rin guys dito yung Mobile Legends. Let's try some more powerful ammo. Don't forget to level up your skills. We must get stronger. So actually guys, sa Android meron na rin siyang offer, yung Google Play Games niya, na kapag ka nag-member ka sa kanya, alam ko mga 87 pesos lang yata per month. Makakapag-download ka na guys ng maraming games. Tapos may mga discount na rin kung member ka, no? Kamukha nitong Little Nightmares, di ba, nilalaro natin sa PlayStation or sa console, no? So meron na rin siya guys sa Android. Tapos malalaro mo to for free. Basta member ka guys nung Android na Play Games. Play Pass pala. Yan, so hintayin lang natin siya matapos. 788 MB. Pero makikita nyo na mabilis na siya madadownload, no? Kasi naka Wi-Fi 7 na nga siya. Tapos ang internet ko dito sa bahay ay 400 Mbps. Yan, so saglit lang siya, na-install na siya. So play na natin siya. Grabe yan. Nakita nyo yun? Kumarap ka lang nakaload na. Sobrang bilis ng tablet na to. Then graphics natin guys ay low lang. Dapat super maximum. So 120 frames per second na kaya siya. Then back natin. Then resume game natin. Yung pag guys yung maganda kapag ka meron kang Play Pass. Makita nyo na yung mga save games mo guys ay pwede mong ilipat sa ibang device. Dito na ako guys nung sa cellphone ko eh. Pero na-resume ko siya. So medyo mahirap nga lang tong kontrolin pag ito yung ginagamit mo. So try ko nga siya guys i-pair dito sa Galileo G8 ko na controller. Yun o, connected ka agad siya. Ay, pwede ko na siyang ilagay dito. Yan, so kasyang-kasya naman siya dito. Yan, so mas komportable na siyang laruin ngayon. Ito natapos ko na to, ilang beses na rin to eh. Pero tinapos ko to una sa PlayStation 4. Oh, may nahulog. Nandito yung mga linta. Tabi. Ganda nito. Pag pinaris mo sa Galileo G8. Ito guys, Bluetooth tong controller na to. So hindi to pwede guys sa mga USB type C na controller, no? Kasi nga yung kanyang port medyo awkward, no? Medyo taas siya eh. So mas bagay ito guys kapag ka Bluetooth na controller na kamukha nga nitong Galileo G8. Plus, yung isa kasing Galileo G8 ay yun yung color gray. Kailan kaya nila ipoport dito yung Little Nightmares 2? Kasi mas gusto ko yun kaysa dito eh. Ito kasi si Six Stridor to eh. Sartalo ko dito eh. Pinatay si Mono eh. Mas malapit na rin lumabas yung Little Nightmare 3. Grabe, excited na kami ng anak ko kasi 2-player game raw yun. So guys, hanggang dyan lang muna tayo, no? Ito muna yung unboxing and syempre first reaction natin dito sa bagong-bago na pinakamalakas na gaming tablet ngayon, which is yung Red Magic na Astra. So yung mga games nito at syempre yung iba pang in-depth na review ay sa susunod na lang. So gagawa pa tayo na isa pang vlog about dito. So again guys, binili ko to with my own money. So kung gusto mo guys malaman kung saan ko to binili, no? So maglalagay ako ng link sa description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun i-click mo para siguradong ito yung mabibili mo. And kung gusto mo guys makipag-collab sa akin, so email mo lang ako, gadgetsyndrome123@gmail.com. So hingi lang rin ako ng konting tulong sa inyo guys, no? So comment down below kayo guys kung ano yung mga games na gusto nyo i-test ko dito. And syempre kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like ka updated sa mga bago kong upload about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!